Sa panahon po ng kalamidad, ano nga bang dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng bagyo? Yan po ay ibabahagi sa atin ng isang disaster response expert. Makausap po natin si Doc Ted Esguerra. Good morning po, Doc Ted. Kamusta po kayo pagkatapos po ng pananalasa ng bagyong Enteng? Ay, ito, monitor pa rin kami kasi merong mga pwedeng hanggang Bicol kasi yung aking area of operation is all over the country. Kaya binamonitor namin, there are workers na critical utilities na involved kasi hawak ko yung power sector. So kapag damay ang mga staff and families, kailangan silang i-rescue para tuloy-tuloy yung kanilang trabaho. Doc Ted, aside po sa paghihintay natin sa Pag-asa press briefing, sa post ng Pag-asa o mga government agencies, meron pa po ba tayong app para makita kung nasaan na po ba yung bagyo? Malakas po ba ito? Marami po bang tubig, ulan ang dala nito? Merong isang portal ma-access ninyo. Ang tawag ay windy.com. So pag i-open nyo siya, makikita nyo yung kung saan yung sabihin natin bagyo in relation sa mapa ng Pilipinas. Tapos meron siyang mga layer kung gusto mong malaman gaano kadami ang tubig, ang hangin, yung gust. So pwede mo siyang makita doon. So hindi naman siya gaanong mahirap. Para kang naglalaro lang sa TikTok. Kaya napaka-friendly niya. Tapos yan yung dapat meron tayo sa ating cellphone. Kailangan lang talaga may internet. At binuksan mo siya, diretso makikita mo. Doc, makikita din po ba natin doon yung mga red, orange, yellow rainfall warning? Yes, meron silang layer para doon. Although hindi siya lang sa Pilipinas, no? Ang kanyang concentration, although mapa ng Pilipinas ang nandun, pero one-stop shop siya. So ang ginagawa namin, pag nagmamonitor kami, before and during, nagbubukas kami ng iba-ibang portals. Pag-asa, Japan Meteorological Agency, US NOAA, windy.com, upang sa gayon ay nakita namin yung tinatawag namin spaghetti tracking. Guguhit po yung bagyo, meron silang track, no? So, yung tatlo, katulad ng Japan, US NOAA, Pag-asa, meron silang track. So, hindi naman pare-pareho yung tracking nila. Kaya ang ginagawa namin ay pinaghahalo namin yung tatlo, tinatawag namin spaghetti tracking. So, kasi wala namang masabi natin na split-second accuracy, dyan ka nakadadaan ng bagyo. Sorry, Doc, ano po yung tawag po ninyo? Spaghetti? Ano po yung spaghetti? Pasensya na po. Spaghetti. Ano po? Sorry. Spaghetti tracking. Spaghetti. Paano po Kasi di ba paano po yun kasi yung nakatulong, bagyo, Doc Ted? meron ka lang kung guguhit siya ng tatlo, kasi hindi naman one line lang yan. Depende sa meteorological unit na tumitingin sa bagyo. So ang bagyo, it does not really travel in a straight line. So meron kang parang projected na dito siya dadaan, although the expectations on that. Pero bawat meteorological society, medyo may mga variation. So ang ginagawa natin, kukunin ko yung tatlo para kahit pa paano, makita ko yung tracking ng tatlo. Meron akong area na ito, most likely dito siya dadaan. Okay, Doc Ted, paano po nakakatulong sa mga kada natin yung pagkakaroon ng knowledge kung saan ang tracking ng bagyo? So, yan? Mainly sa dalawang paraan. Una, pwedeng ikaw mismo, personal, no? Kung sino man yung mga kaaga na ninyo na followers ninyo. Personal, makita na, dito dadaan. Ito yung amount of rain. So kung ikaw ay may historical flooding, kausapin mo ng pamilya mo na, yung darating ng bagyo, merong ibubuhos niya ng ganitong kadaming ulan.
I think mag-ready tayo, maaga, nilikas na tayo doon sa akay, sa tsahin mo, or kung ano. So sa Pangalawa, Opo. yung pangalawa, workplace din, government, non-government, simbahan, eskwelahan. Pag yaman mo na dito dadaan, then meron kang meron kang idea na, i-suspend ko ba? Remote, work or remote class, o online class muna, virtual class muna. Doc Ted, Kasi, yeah, question lang po. Sorry ito ay para sa pag-prevent ng bagyo, kung saan tayo dapat pumunta or ipupwesto dahil sa bagyo. Ano po yung dapat nating gawin kapag nangyari na po yung bagyo at kailangan natin ng konting preparation? Ano po yung dapat gawin during this disaster? okay. So, dalawa. Una, yung lugar mo ba, babahain ba? Tapos kung minabaha ka lang, move on the second or wherever na pataas na. Kung hindi ka lumikas, o nagkabiglaan. Angat ka ng angat, tapos lahat ng electrical sumunod, iakyat mo. Tapos kung pwede sa yung breaker, ibaba mo, magkaka-kuryente tayo. Tapos you can prepare anything na mga makain ka agad. Ito dapat ay ginawa mo na bago dating ang bagyo kasi syempre hindi ka makalabas. Kain na makakain ka agad. Hindi na kailangan lutuin. So pwedeng tinapay siya, yung matitibag para medyo mahabok yung sarap. Tapos naka-imbak ng tubig or naka-imbak ng mga tumet. Doon, gata kasi hindi mo pwede kapag. So naka-akyat ka. Pangalawa, kung malakas ang hangin, ibaba ang kurtina para in case sobrang lakas na hangin, may isang debris, tumama doon sa bintana. Kung nabiak man yung bintana, yung mga smithereens or mga bubog o nabiak na parte o something, hindi tatapon papunta sa bintana. Tapos yung isa pa, yung habang umuulan, kung kaya, battery-powered radio ka, na mo-monitor mo yung progress ng ulan o ng bagyo. Next naman, yung cellphone, isa lang ang gagamitin. Halimbawa, 5 kayo sa bahay, huwag din na yung mag-detect. Kasi pagpatay ng ilang, mawawalan kayo ng source of recharging. At least yung lahat ng cellphone niyo, hindi na mawawala ng kasi katulad mo, cellphone phone ang gagamitin for emergency call. Ayun, or for monitoring sa bagyo, kung wala kayong radyo, kasi cellphone kayo nagmamonitor. Saka next is, tinitingnan nyo ngayon, may nag-watch sa bahay ninyo kung ano yung progress sa paligid. Baka malapit kayo sa riverbank, tuluyang tumakas yung tubig, then pwede kayo umakyat sa bubong and you can call for help. Pero huwag tayo doon sa interventional, yung reactive. Doon tayo sa proactive. Sana, huwag natin pahirapan ng mga rescuer na sagipin kayo sa pamamahay ninyo kung yung inyong lugar ay mayroong historical flooding. So yun lang yung hinihikayat namin kasi buhay din yung ginagawa namin. Katulad ng 5 mga rescuers natin years ago, na namatay sa Bulacan, nakuryentehan sila. Dahil sa pag-rescue. So, kailangan natin mag-evacuate katulad ng sistema sa Marikina na napaka-organized, gawin natin kaagad. Ganito pala, habang kasagsagan yung bagyo o pagbabaha, kung kailangan nyo pong lumikas, kailangan marunong kayo dumaan sa mga bagay, sa mga areas na kung saan hindi malalim, lalo na kung nasa tuhod lang yung baha na kailangan nyo umalis kaagad, kasi hindi kayo na umalis noong Yes, Doc Ted. time na nabituan kayo. Doc So- Ted, makasingit lang po kasi vinisit ko na po yung windy.com and nakita ko po dito meron po tayong mga oras, meron tayong 2 a.m., 5 a.m., 8 a.m. Ang tanong ko lang, Doc Ted, how accurate po ito? Hindi mo masabing 100%.
Pero most likely, nandun siya kasi sabi ko sa inyo, nagbabari po yung meteorological format, no? Hindi Okay po. makahit tayo ng traffic. Pero kahit pa paano, we are nearer to it. Okay po. Halimbawa, kahit sa trajectory, sabihin natin, papunta siya westward. Yun. Ganitong degrees. Not necessarily, tatangin sa doon yung degrees. Kasi Pero biglang gusto mo yung mga ganun. So, that's not really 100% accurate. at least may But it's- idea po tayo. Yes. Maghanda po, makapaghanda ang mga kada natin. Kaya sa mga kada po natin dyan, kapag meron po kayong time, you may check thewindy.com kasi doon po makikita nyo kung saan po ba papunta, saan po ba patungo ang bagyo. Sabi nga po ni Doc Ted, hindi man ito makapagbigay ng 100%, pero at least meron po tayong idea, may kahandaan po tayo. Pati yung yung water, Yes, kung yung gaano rainfall, karami. niya, Yes, yung rainfall dala. measurement. Doc Ted, napaka-importante rin po na maabisuhan natin ang ating mga kada kung anong dapat nilang gawin after ng isang bagyo. Ang mas maganda po sana, Doc Ted, maimbitahan ka na lang namin dito sa studio para mas malinaw po ang ating magiging diskusyonan. Pero mapalad po kami at nakausap namin kayo. At least now we are well aware of this windy.com and how it can help us with tracking yung mga susunod pang mga bagyo na darating sa ating bansa para hindi na tayo naghihintay lamang sa abiso ng mga local government units na kung minsan ay medyo nalilate din, di ba, sa pag-advise. Maraming salamat, Doc Ted Esguera, para sa inyong oras po muli ngayong umaga. Sana po makapunta kayo dito sa studio para malinaw po ang ating mapag-usapan. Bigyan niyo lang ako lagi ng kung maimbitahan niyo ako. Bigyan niyo ako headroom. Kasi Yes! medyo busy talaga. Doing around. Ay, salamat. Maraming salamat po, Doc Ted. We will, I will hold you to that promise, Doc Ted. And promise din po namin, bibigyan namin kayo ng, maagang advice. Para Okay po. maraming salamat po and stay safe. Yun. Diba? So, windy.com, makakatulong. Tapos, diba, pag nabalitaan natin, makita natin agad yung tracking niya. Ang maganda dun sa app na yon, pati yung amount ng rainfall. Yes, napipredict, makikita mo siya forecast niya. Oo. So, alam mo na kung ganong karaming tubig yung maaasahan natin sa bawat bagyo. So, para sa mga kada nating nakatira sa mga low-lying areas, alam nyo na kung anong ibig sabihin nun. Kung marami-raming rainfall yan, dapat siguro talagang ihanda na natin yung mga gamit natin, itaas na natin sa second floor. Oo. Meron ng mga kaibigan na nakatira sa Bulacan, ganun na talagang ang kalakaran. The minute umulan, lahat ng mga gamit nila sa first floor, tinataas na Yak-yak. nila sa second floor. Ang maganda dito, nasa-search mo yung lugar eh. Halimbawa, eto, sinearch ko, Quezon City. So makikita mo na siya, may mga time na siya eh. Very good, no, na may time. Galing! Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!